Ano ba ang dinadrama ni Erwin Tulfo? Ano ba yung dapat niyang sagutin? Siya ba si Eric Silvestre Tulfo, ang isang di umano'y na meke ng dokumento? Pakinggan natin ang mga drama ng kakampi ng inaapi. Let's go! Para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Sandali lang, Mr. Erwin Tulfo. Hindi natin pinag-uusapan dito kung nag-TNT ka. Kung yan lang din pala ang issue, sa dami naman ng mga kababayan natin, hindi lang sa Amerika, maging sa ibang bansa, nagti-TNT. Normal yan. Illegal yan. Pero ang point, hindi yan ang tinatanong ng mga Pilipino. Namegi ka ba ng dokumento? Yun lang. Ang daming pang paligoy-ligoy. Hindi namin kailangan ng drama. Ang kailangan namin, katotohanan. Why? Kasi isa kang public servant. Nagtatrabaho ka sa gobyerno. At isa yan sa betrayal of public trust. Alam nyo yan, dahil kakampi nga kayo, di ba, ng mga inaapi? At galit kayo sa nang-aapi, nanloloko at nanlalamang sa kapwa? Tuloy mo. Nang mabuholja ka pa, hanggang gusto mo. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing. To feed his family, to feed his children, to give better education. Ganyan ba ang tatak nyo? Katarantaduhang malaki ang sinasabi mo na lahat ng amay gagawin yan. Never. Never namin gagawin. Kung kami matino at kami may pagmamahal at respeto sa pamilya, lalo na sa mga anak namin, huwag mong gamitin yung mga diskarte ng anak-anak na gagawin. Kung ganyan lang din pala ang basehan na hindi dapat kasuklaman ang isang tao at bigyan pa ito ng tiwala at respeto, bakit pa natin pinakukulong ang mga nang-hold up, mga nagnanakaw, nagtutulak ng droga? Dahil ang katwiran lang din nila. Ginagawa nila ito para sa kanilang pamilya. Ginagawa nila ito para sa mga anak nila, may mapakain sila. Kung ganyan din lang pala, bakit pa natin kinukulong? Bakit pa kayo nakilalang bilang Tulfo na nagtatanggol sa inaapi, sa mga nanloloko? Kung ganyan lang din ang palusot natin, walang kakwenta-kwenta. Kaya nga yung iba binebenta ang prinsipyo at dignidad sa kakarampot na halaga. Manloko ng tao, itakwil ang mga kababayan niya. Dahil yung mga ganyang tao, yan ang prinsipyong katulad mo. Hindi mo ako makukuha sa mga ganyang kaartihan at kadramahan mo. Uulitin ko sa'yo, hindi lahat ng ama ay gagawing manloko para lang may maipakain sa pamilya niya. Hindi po matitiis ng may matinong pag-iisip na magpakain ng galing sa masama, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Kayo mga old school, ganito ba ang mga public servant na pagtitiwalaan natin? Nanloko ng mga public documents. Nanloko ng dalawang bansa, hindi lang ng Pilipinas, maging ang US. Tapos kita nyo, hindi niya maalis-alis o ma-renounce ang kanyang pagiging US citizen. Kasi nga malaki ang kita. Malaki ang benepisyo, lalo na pag nagretiro. Pero nung tinanggal niya yan, alam din naman ng nakapwesto bago siya i-appoint dati na DSWD Secretary na siya ay US citizen. Walang pinagkaiba yan sa asawa ni Tony Gonzaga na pamangkin ni Lisa Araneta Marcos na si Paul Soriano. Kayo mga ka-old school, mag-isip-isip kayo. Ingat!